Handa na ba kayo, CSGH? Di ba na ako sila ito? Serena Sanchez. Ano ba kayo? Anyway, good evening po sa ating lahat at advance Merry Christmas. So, marami nagtatanong, no, noong umpisa. Parang yung iba kasi ay pinanganak noong 90s sa inyo, so bata pa masyado. Yung iba naman ay medyo may edad na, no? Ang kanilang anak ay pinanganak noong 90s. Kaya yung iba, hindi masyadong nag-gets kung ano ibig sabihin ng Y2K. So, alam niyo ba kung ibig sabihin ng Y2K? Alam? So, yung Y stands for year. Yung 2, yung K ay 1,000. So, ang ibig sabihin ng Y2K is year 2000, no? Ay. Lolo, yun. Mukhang dito lang yung range sa ating microphone. Yun ako pinapalapit sa inyo. Anyway, bago ako mag-proceed sa aking message, very brief lang din naman. Gusto ko pasalamat sa ating naghanda, no, sa ating lugar na ito ngayon, no? Pinaghandaan nila ito. Hindi ganito yung itsura nito, no? Bago kayo umakyat dito. May mga tiles pa noon, no? Mga 2 weeks ago na hindi pa nadidikit, etc. Ang dami pang alikabok, no? So yung gusto, pwede natin bigyan ng palakpakan yung team ni Ma'am Karen. Palakpakan naman dyan. Sa naghanda, no? Nag-prepare ng ating venue for tonight, no? At of course, sa mga tao behind the scenes, no, na nag-prepare, andyan po si Dr. Rema Bombales. Palakpakan po natin siya. Okay. Siya yung punong abala. No? Marami siyang inisip dito sa ating party tonight, no? At of course, sa kanyang kasama, si Ma'am Apple, saka si Ma'am Camille. At kahit nga yung ibang mga doctors, no, may prepare na mga games, raffles, prizes, etc. So, thank you very much, no, sa inyong preparation. Balik tayo dun sa Y2K. Ang Y2K ay may iba pang meaning maliban sa year 2000. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng Y2K? May naalala kayo noon, naging balita na, uy, baka mamaya, yung mga pera natin sa bangko magkanda wala-wala. Sino nakaalala noon? Wala na. Wala na nakaalala. Di ba noon, yung sinasabi nila na, oh, pagdating ng year 2000, baka magkandawalaan yung bangko, yung pera sa bangko, kaya yung iba nag-withdraw na ng pera nila. Ay, yung iba naman, parang sabi na, oh, end of the world na, no? Year 2000, kaya may ibang mga sekta noon, nagtago sila sa kuweba. No? Eh, dumating January 1, 2000, buhay pa rin naman sila. No? So, yung Y2K ay isang tinatawag nating technological bug, no? So, para siyang glitch sa ating computer system, no? Magbigay lang ako konting background, no? Kasi yung ating mga computer, nung pinogram yan, nagkaroon ng mga program noong mga 1960s, 70s, 80s. Medyo mahal kasi noon pag nagpa-program, no? Pag nag-program ka, magta-type ka, di ba, sa keyboard para magka-program ka. So, pag nag-type ka ng letter doon, kailangan mo siyang i-save, no? Eh kung marami kang tinatype, marami kang kailangang i-save. So, mas magastos. So, noon, ang kanilang ginawa, imbis na magsulat sila ng 1983, tinanggal nila yung 19. Ginawa nilang 83 lang. Or magsulat sila ng year na 1996, tinanggal nila yung number na 19. Ginawa nilang 96 lang. Kasi gusto nilang magtipid, no? Medyo mahal mag-program noon. Okay? Kaso, hindi nila na-anticipate, no? Pagdating pala ng year 2000, ay pwede pa na magkanda-letse-letse yung ginawa nilang program, no? Kasi, sabi nila, baka kasi pagdating ng year 2000, from December 31, 1999, pagdating ng January 1, 2000, ang magre-reflect doon ay January 1, 1900. 00. Kasi magiging 00, di ba? 2000. Kasi wala ang first two numbers. So, matitira 00. So, baka i-interpret yun ng mga computer na 1900s. So, malaking problema yun. O, di ba? Medyo hindi yun na may pinapansin yan. Pero naging malaking problema yan dati, no?
talagang pinaghandaan yun ng mga gobyerno noon. Yung US, millions of dollars ang pinondo nila, Australia, no? Para lang pagdating ng January 1, 2000 ay hindi magkandaletse-letse yung mga sistema natin. Anong sistema, limbawa? Example, yung mga nuclear powered plants, no? Ay nakadepende yung kanilang maintenance noon sa schedule, petsa, oras, no? Sa computer. Imagine niyo na lang kung nagkaletse-letse yung kanilang computer, no? Baka nagsabog-sabog na sila doon at nuclear powered plant yon. Ganon din pagdating sa bangko, nasabi ko na kanina. Kasi di ba, yung interest sa bangko, nakadepende din naman sa petsa. No? So kung nagkamali yung petsa, oras, hindi magmamali-mali na lahat yung mga values nila doon. Saan pa? Pagdating sa transportation, di ba? Pag nagpa-schedule ka, nagpa-book ka ng flight mo, at mali na yung nasa sistema, di problema, di ba? Paano ka makaka-lipad? So maraming pwedeng problema noon. Pero, dumating ang January 1, 2000, nagising din naman ako noon, na parang wala namang nangyari. Parang patuloy pa rin yung buhay. Kasi bago nangyari yon, naghanda kasi ang lahat. Naghanda ang gobyerno, ang US, Australia, etc. Maski ang Pilipinas naghanda. 2 years before ang year 2000, naghanda na rin naman ang Pilipinas. No? So, nag-create ng Presidential Commission on year 2000 compliance. No? Ibig sabihin, dapat lahat ng government agencies at kumpanya noon, kailangan ready pagdating ng year 2000. Para yung mga sinabing problema kanina, hindi mangyari. So even 2 years before, 1998 pa lang, naghanda ng Pilipinas. Eh, di ba, alam mo naman ng mga Pinoy, no? Masyadong mga, alam mo yun, parang feeling nila, yung buhay nila sa pelikula, madrama masyado. So, oh, yan na, papasok na yung Y2K, no? So, nagpanik-panik kunwari. Pero walang nangyari dahil sa paghahanda. At yan yung aking message ngayong gabi. Ang Y2K, ang lesson ng Y2K ay tungkol sa pag-identify ng major potential problem. At hindi lang pag-identify sa major potential problem, kundi paghahanda kung paano yan maiwasan. Yun yung value, yung lesson ng Y2K. At ngayong Christmas, no? Christmas season na tayo ngayon. Ang Christmas ay tungkol saan? Diba? Tungkol siya sa paghahanda. Diba? Advent season tayo ngayon at huwag natin kalimutan kung bakit tayo may Christmas. No? Bakit tayo nandito? Bakit tayo nakagayak na ganyan? Bakit tayo may mga pagkain? Bakit tayo may pailaw, Christmas lights, etc. Kasi naghahanda tayo. Para saan? Diba? O, yun. Wala na sagot. Naghahanda tayo para sa ating pagdating ni Jesus Christ. No? Kayo ba ay nakarating na si Jesus Christ sa inyong buhay? Diba everyday, supposedly, dapat dumadating si Jesus Christ sa buhay natin. No? Dapat ay in-anticipate natin. Ano? Saan? Saan si Jesus Christ? Sa ating kapwa. No? Lalong-lalo na sa mga nangangailangang tao. Diba? Anong sabi niya? Whatsoever you do to the least of my brothers, wala na. You also do unto me. Diba? So, sana tayo rin ay may paghahanda sa ating buhay, ma-identify din natin yung major potential problems. Kaya ba nakapag-identify na ng major potential problems sa inyo? Personally, no? Problema ko, wala akong pera, kakasal na. O problema ko, mag-abroad na ako, paano yan, wala akong pera. Major problems, no? Sa inyong pamilya, halimbawa, sa trabaho, o kaya sa community. No? At hindi lang na-identify, kundi meron ba tayong ginagawang paghahanda dito? Tulad ng paghahanda na ginawa natin ngayong Christmas party. Okay? So, sana, yun lang ating kailangan pagnilayan habang nagsiselebrate tayo nating Christmas party na ang paghahanda ay isang mahalagang bagay. No? Hindi ko na patagalin yung aking pagsasalita kasi alam kong gutom na kayo. So again, Merry Christmas and let's enjoy the night. Thank you very much.